Minsan mapapaisip ka na lang, bakit parang ang hirap maging masaya? Kahit anong pilit mong ngumiti, may bigat pa rin sa dibdib. Hindi mo naman gustong maging negatibo, pero parang yun lagi ang lumalabas. Kung nararamdaman mo yan, normal ka lang. Kasi ang positivity ay hindi basta attitude, ito ay practice. At sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 simpleng paraan para unti-unting baguhin ang takbo ng isip mo. Hindi ito yung think positive lang na mababaw. Ito'y mga totoong hakbang na pwedeng magpagaan ng isip mo araw-araw. Number 1. Simula ng araw sa pasasalamat. Pagkagising mo sa umaga, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Madalas, iniisip agad natin ang mga problema, di ba? Late na naman ako. Ang dami ko pang gagawin. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Normal lang yan. Tao ka lang. Pero alam mo ba, isang simpleng habit lang ang pwedeng magbago ng buong takbo ng araw mo. Ano ang habit na ito? Pasasalamat. Try mo ito bukas pagkagising mo. Bago mo pa buksan ang cellphone mo. Bago mo i-check ang notifications o mag-scroll sa social media, magpasalamat ka muna. Huminga ka lang ng malalim. Tapos isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki. Pwede lang na, salamat, buhay pa ako. Salamat, may bahay pa akong tinitirhan. Salamat, may taong nagmamahal sa akin. Alam mo kung bakit malakas ang epekto niyan? Kasi the moment you start your day with gratitude, binabago mo ang direksyon ng isip mo. Instead of focusing on what's missing, you start noticing what's already there. You shift from scarcity to abundance, from complaint to contentment. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang maghintay ng perfect life bago ka maging grateful. Kasi kahit sa gitna ng problema, may mga maliliit na biyaya na hindi mo lang napapansin. Yung simpleng kape sa umaga, yung hangin na malamig, yung kaibigan mong nag-message ng ingat ka. Gratitude opens your eyes to these tiny moments that make life worth living. And the more you practice it, the more your brain learns to look for the good. Araw-araw, mas nagiging automatic na sa'yo ang makakita ng dahilan para ngumiti, hindi para magreklamo. Ito yung sinasabi ng iba na law of focus. Kung saan ka tumingin, yun ang lalago sa isip mo. Kapag puro problema ang tinitingnan mo, lalaki ang problema. Pero kapag ang pinili mong makita ay biyaya, mas lalawak ang puso mo sa pasasalamat. Minsan nga, yung simpleng pasasalamat mo sa Diyos dahil nagigising ka pa, nakakapagpabago na ng mood mo buong araw. Because gratitude grounds you. It reminds you that even if life isn't perfect, you still have something to hold on to. At kapag nagsimula kang magpasalamat, mapapansin mong bumabagal ang takbo ng isip mo. Hindi ka na agad nagpapanik. Hindi na agad mainit ang ulo mo. You become calmer, lighter, and more hopeful. So tomorrow, instead of rushing through your morning, pause for a few seconds. Feel your heartbeat. Breathe. Smile. And say this quietly. Salamat, buhay pa ako. Salamat, may pagkakataon pa akong baguhin ang araw ko. Because every single day is a blessing. And gratitude is how you open it. Number 2, magkaroon ka ng morning routine na tahimik at may layunin. Alam mo ba kung bakit napakahalaga ng unang oras sa umaga? Kasi yan ang tone setter ng buong araw mo. Kapag nagsimula kang gulong-gulo, nagmamadali, o agad mong binuksan ang cellphone mo para silipin ang notifications, automatic na rin na magiging magulo ang isip mo buong araw. Pero kung sisimulan mo ang umaga mo sa calm, sa clarity, at sa purpose, ibang klase ang enerhiya mo. Subukan mong gumising kahit 15 minutes lang ng mas maaga. Hindi para maging productive machine, kundi para bigyan ang sarili mo ng tahimik na oras. That's your mental recharge zone. Yung moment na wala pang humihingi ng atensyon mo, wala pang tumatawag, at tahimik pa ang paligid. Doon mo maririnig ulit ang sarili mo. Yung totoong boses mo, hindi yung boses ng stress o takot. Pwede kang magdasal, mag-journal, o simpleng huminga lang ng malalim habang nakatitig sa langit.
Hindi mo kailangang magplano ng buong buhay mo. Minsan sapat na yung simpleng tanong sa sarili. Ano ang intensyon ko ngayong araw? Halimbawa, gusto kong maging kalmado kahit may problema ako. Gusto kong maging mabait kahit mainit ang ulo ng iba. Simple lang, di ba? Pero kapag may layunin ka, nagkakaroon ng direksyon ang araw mo. Minsan kasi, kaya tayo nalulunod sa negativity kasi wala tayong pause button. Diretso agad sa social media, sa trabaho, sa pressure. Pero ang umaga, kung gagamitin mo ng tama, makakapaghanda ka, hindi lang sa labas, kundi sa loob. It's your chance to align your thoughts with your goals and your heart with peace. At kung iisipin mo, hindi mo kailangan ng magarbong routine. Hindi kailangang may kape sa aesthetic mug o journaling notebook na mamahalin. Kailangan lang totoo ka sa ginagawa mo. Kahit simpleng, Lord, salamat. Kahit simpleng pasasalamat sa Diyos habang naglalakad ka papunta sa kusina o tahimik na pag-upo habang pinakikinggan ng mga ibon. That's already a spiritual reset. The goal is not to make your morning perfect. The goal is to make it intentional. Kasi kapag natutunan mong kontrolin ang unang oras ng araw mo, unti-unti mo ring natutunang kontrolin ang mindset mo. At kapag kalmado ang umaga mo, mas madali mong harapin ang kahit anong gulo sa tanghali at gabi. Kaya simula bukas, bago mo pa hawakan ang cellphone mo, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ang gusto kong maramdaman ngayon? Pagkatapos, gawin mo ang mga bagay na magdadala sa'yo doon. Dahil minsan, ang tunay na pagbabago sa buhay, nagsisimula lang sa isang tahimik na umaga na puno ng layunin. Number 3, piliin kung ano ang pinakikinggan at pinapanood mo. Alam mo, minsan hindi mo napapansin, pero unti-unti kang nahuhubog ng mga bagay na pinapakinggan at pinapanood mo araw-araw. Hindi mo man sinasadya, pero kung puro negatibo, puro reklamo, puro galit ang laman ng social media feed mo, nagiging ganun din ang tono ng isip mo. Tulad ng sponge ang utak natin. Kung ano ang ina-absorb natin, yun din ang lumalabas sa ugali, sa mood, at sa pananaw natin sa buhay. Isipin mo to, kung araw-araw kang nanonood ng mga content na puro drama, betrayal, at away, hindi ba parang unti-unti ring nagiging defensive at paranoid ka sa totoong buhay? Kapag palagi mong pinapakinggan ang mga taong nagrereklamo sa buhay, parang bigla ka na ring nawawala ng gana. Pero kapag nakikinig ka sa mga taong may pag-asa, may sigla, at may direksyon, mapapansin mong nai-inspire ka rin kahit wala silang sinasabing direktang advice sa'yo. Kaya mahalaga talaga ang mental diet. Kung iniingatan mo kung ano ang kinakain ng katawan mo, dapat mas lalo mong ingatan kung ano ang kinakain ng isip mo. Garbage in, garbage out. Kung puro negativity ang pinapasok mo, paano ka aasang magiging positibo ang pananaw mo? Try this, 1 week lang. I-unfollow mo muna yung mga pages o channels na hindi nakakatulong sa peace of mind mo. I-mute mo muna yung mga taong lagi na lang may rant, may issue, may drama. Tapos palitan mo sila ng mga inspirational na content. Yung mga taong nagbibigay linaw, nagpapasigla, o kahit mga simpleng vlog na nagpapagaan ng loob mo. Ang epekto, hindi mo agad mapapansin sa unang araw. Pero after a few days, mararamdaman mong mas kalmado ka. Mas madali kang ngumiti. Mas magaan ang loob mo. Mas maririnig mo rin yung inner voice mo. Yung tunay na ikaw. Hindi yung boses ng mundo na puro ingay at comparison. Minsan kasi, ang dahilan kung bakit sobrang puno na ng anxiety ang isip mo ay hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil sobrang dami lang ng noise na pinapayagan mong pumapasok sa sistema mo. You need silence to hear your peace. You need clarity to see what really matters. At yung clarity na yan, nagsisimula sa simpleng pagpili ng kung ano ang pinapakinggan mo at kung ano ang pinapanood mo araw-araw. Hindi mo kailangan putulin lahat ng koneksyon sa mundo. Ang kailangan mo lang ay awareness. Tanungin mo ang sarili mo paminsan-minsan. Yung content bang ito nakakatulong sa growth ko? O pinapagod lang ako? Yung music ba na pinapakinggan ko nagbibigay sa akin ng peace? O lalo lang akong nagiging sad? Kasi ang totoo, bawat sound, bawat imahe, bawat salita, may energy yan. At kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mo munang baguhin kung anong enerhiya ang hinahayaan mong pumasok sa isip mo. Kapag pinili mong pakinggan ng maganda,
makikita mong mas gumaganda rin ang takbo ng araw mo. Kapag pinanood mo ang mga nakaka-inspire, unti-unti kang magiging inspirasyon din sa iba. Because what you feed your mind today becomes your reality tomorrow. Number 4, magbigay ng papuri sa iba. Simple lang pakinggan, pero malaki ang epekto. Sa totoo lang, bihira na ngayon ang taong marunong magpuri ng totoo. Sa panahon ng social media, mas madalas nating nakikita ang paghusga kaysa sa papuri. Pero isipin mo ito, sa bawat papuring ibinibigay mo, may binubuhay kang tiwala sa sarili ng isang tao. Isipin mo yung araw na sobrang down ka, tapos may nagsabi lang ng, ang galing mo, ang bait mo talaga. Di ba parang gumagaan bigla ang pakiramdam mo? Kasi ang papuri ay parang fuel. Pinapaalalahanan tayo na may ginagawa pa rin tayong tama kahit minsan hindi natin ito napapansin. Minsan kasi mas madali tayong makakita ng mali kaysa sa maganda. Kapag may nagkamali, mabilis tayong mag-react. Pero kapag may nagtagumpay, minsan tahimik lang tayo. Baka kasi ma-misinterpret. Baka isipin ng iba na nagpapakita tayo ng inggit. Pero kung tutuusin, ang papuri ay hindi kailangang maging grand gesture. Kahit simpleng, ang ganda ng ginawa mo. Na-appreciate ko yung effort mo. Sapat na yan para magpasaya ng isang tao. Ang totoo niyan, kapag nasasanay kang magpuri, mas lumalambot ang puso mo. Hindi mo namamalayang mas nagiging appreciative ka rin sa mga maliliit na bagay. You start to notice beauty in people, in moments, in life. Hindi na puro reklamo, hindi na puro kulang. You start seeing abundance, not just in others, but in yourself. Kasi ganito yan, kung ano ang madalas mong ipahayag, yun din ang bumabalik sa'yo. Kapag puro papuri at kabutihan ang ibinibigay mo, mas nagiging magaan ang paligid mo. Hindi lang dahil sa mga tao, kundi dahil sa mindset mo. Kapag marunong kang pumuri, hindi ka lang nagpapasaya ng iba. Pinapalaya mo rin ang sarili mo sa inggit at insecurity. Subukan mo ngayong araw, pumuri ka ng tapat. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong iparamdam sa iba na napapansin mo sila. Sabihin mo sa office mate mong maganda ang presentation niya. Sabihin mo sa kaibigan mong proud ka sa kanya. O kahit sa nanay mo lang, sabihin, Ma, ang sarap ng luto mo. Hindi mo alam, baka yun lang pala ang kailangan nilang marinig para sumaya ang araw nila. At kapag ginawa mo ito ng madalas, mapapansin mong nagbabago rin ang sarili mong pananaw. You'll start to see that life is not a competition. It's a shared journey. At minsan, ang simpleng papuri mo ay nagiging liwanag sa madilim na araw ng iba. So don't hold back your kind words. Give them freely. Because sometimes, a simple compliment can change someone's entire day or even their life. Number 5, itigil ang sobrang pagreklamo. Alam mo yung pakiramdam na parang araw-araw na lang may mali. Traffic, init, mahal ng bilihin, toxic sa trabaho, nakakapagod. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, ano ba tong buhay na to? Normal lang yan. Tao ka. Pero ang hindi normal ay kapag naging default setting mo na ang reklamo. Kasi ganito yan, the more you complain, the more your brain gets used to it. Parang muscle din ang utak natin. Kung ano ang madalas mong gawin, yun ang lumalakas. Kapag sanay kang magreklamo, lumalakas din ang negativity muscle mo. At kapag nangyari yun, kahit simpleng bagay lang, nagiging malaking problema na. May tumapon lang na kape, stress agad. May maliit na delay, buong araw sirang-sira na. Pero isipin mo ito, bawat reklamo, isang energy leak. Habang inuubos mo ang oras mo sa pagreklamo, wala ka nang natitirang lakas para maghanap ng solusyon. You're not fixing the problem, you're just feeding it. At habang lumalaki ang problema sa isip mo, lumiliit naman ang pananaw mo sa kung ano ang magagawa mo. Kaya ang tanong, paano mo mapuputol yung cycle na yan? Simple lang, awareness. Bantayan mo ang sarili mo. Kapag nahuli mong nagre-reklamo ka, huminto ka sandali. Sabihin mo sa isip mo, okay, nagre-reklamo ako, pero ano bang pwede kong gawin? Instead of saying, nakakapagod naman, subukan mong palitan ng, kaya ko to, pahinga muna ako sandali, tapos laban ulit.
That small shift in language creates a massive shift in mindset. Kasi kapag tinanggal mo ang reklamo, lumalabas yung tunay na kapangyarihan mo, ang ability mong mag-respond, hindi mag-react. You stop being the victim and you start being the driver of your life. Hindi mo kontrolado ang traffic, ang panahon o ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. At doon nagsisimula ang positivity sa pagpili ng tahimik na isip kaysa maingay na reklamo. Hindi mo kailangang maging perpekto. May araw talaga na gusto mo lang sumigaw. Ang hirap naman ng buhay. Okay lang yan. Ilabas mo. Pero pagkatapos nun, bumalik ka. Huminga ka. Tapos sabihin mo sa sarili mo, hindi ito katapusan. This is just one moment, not my whole life. Ang totoo, walang naitulong ang sobrang pagreklamo sa kahit kanino. Pero ang pagbabago ng mindset mo, yun ang makakapagbago ng lahat. So next time na gusto mong magreklamo, subukan mong ngumiti ng konti, kahit pilit. Sabihin mo, okay lang, kakayanin ko to. At makikita mo, unti-unti, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ka kung paano mo ito tinitingnan. Number 6, limitahan ang pakikipag-usap sa mga negatibong tao. Kapag palagi kang nakikipag-usap sa mga taong puro reklamo, puro drama at puro negatibo sa buhay, napapansin mo bang parang nawawalan ka rin ng energy pagkatapos niyong mag-usap? Parang kahit wala namang nangyari sa'yo, bigla ka na lang nanlumo, nawala ng gana o na bad trip sa wala. Yan ang epekto ng mga taong tinatawag nating energy vampires. Mga taong sinisip-sip ang sigla mo nang hindi mo namamalayan. Hindi mo kailangan maging masamang tao para maapektuhan ang negativity ng iba. Natural sa atin na makiramay, makinig at magbigay ng payo. Pero kung paulit-ulit na lang ang usapan, kung araw-araw mo silang dinadala sa isip kahit tapos na kayong mag-usap, baka panahon na para magtakda ng limitasyon. Because protecting your peace doesn't make you selfish. It makes you wise. Isipin mo ganito, bawat araw may battery life ka rin. Limited ang energy mo. Kapag inubos mo yan sa pakikinig sa mga taong puro reklamo, wala nang matitira para sa sarili mong growth. Hindi mo na magagamit ang lakas mo sa mga bagay na mas makabuluhan, tulad ng pag-aalaga sa sarili, pag-abot sa pangarap, o pagbibigay ng saya sa mga taong marunong din magpasaya sa'yo. Minsan kailangan mong tanungin ang sarili mo, after kong kausapin siya, mas magaan ba ang loob ko o mas mabigat? Kung paulit-ulit mong nararamdaman ang bigat, that's your sign. Hindi mo kailangang putulin agad ang relasyon, pero pwede mong bawasan ang oras na ibinibigay mo. Kapag nagkwento sila ng puro reklamo, pwede mong i-guide ang conversation papunta sa solusyon. Sabihin mo, ano kaya ang pwede mong gawin para maayos yan? Kung ayaw pa rin nilang magbago, learn to distance yourself emotionally. Hindi mo kailangang sumama sa pagkalunod nila. At alam mo ang totoo? Kapag dinuruan mong protektahan ang sarili mong energy, mas lumalalim ang pagmamahal mo sa sarili mo at sa iba. Kasi mas nakakapagbigay ka ng kabutihan mula sa lugar ng peace, hindi ng pagod. Hindi mo kontrolado kung paano mag-isip o mag-react ang ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano mo sila hahayaang makaapekto sa'yo. Kaya kung gusto mong maging mas positibo, simulan mong piliin kung sino ang binibigyan mo ng access sa isip mo. Tandaan mo, hindi lahat ng taong mabait ay karapat-dapat pakinggan araw-araw. Maging mabait, oo, pero matalino rin. Choose peace over pleasing people. Choose calm over chaos. Choose to protect your energy because a peaceful mind is the foundation of a positive life. Number 7, gumamit ng positibong salita. Kapag naririnig mo ang linyang think positive, madalas parang cliché na lang, di ba? Pero ang totoo, ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, pati yung mga iniisip mo sa sarili mo, ay may napakalakas na epekto sa kung paano mo tinitingnan ang buhay. Ang mga salita ay parang seeds na itinatanim mo sa isip mo. Kung anong klase ng salita ang paulit-ulit mong ginagamit, yun din ang klase ng mindset na tutubo sa'yo. Isipin mo ito, bawat beses na sinasabi mong hindi ko kaya, parang pinupuno mo ang isip mo
ng mga hadlang. Kahit may kakayahan ka naman, nagsisimula kang maniwala na mahina ka. Pero kapag binago mo ang linya at sinabi mong, hindi ko pa kaya, pero matututunan ko, biglang nagbubukas ang isip mo sa posibilidad. See the difference? Parehong sitwasyon, pero ibang enerhiya. Minsan kasi, hindi natin namamalayan na tayo mismo ang naglalagay ng limitasyon sa sarili natin. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil sa mga salitang ginagamit natin araw-araw. Yung simpleng, ang tanga ko talaga? Wala akong kwenta? Akala mo biro lang, pero kapag paulit-ulit mong sinasabi, naniniwala na rin ang isip mo. Kaya nga sinasabi nilang, your words create your world. Subukan mong maging mas maingat sa mga salitang pinipili mo. Kapag nagkamali ka, imbis na sabihin, ang malas ko, pwede mong sabihin, okay lang, at least may natutunan ako. Kapag nahirapan ka, imbis na sabihin, ayoko na, sabihin mong, pahinga muna ako, pero babalik ako. Hindi mo kailangang maging sobrang optimistic na parang wala ng problema sa mundo. Ang mahalaga, alam mong may kapangyarihan ka sa kung paano mo haharapin ito. Napapansin mo rin ba na kapag positibo ang sinasabi mo, parang gumagaan ang katawan mo? Mas lumalakas ang loob mo. Mas nagiging kalmado ka. Mas madali kang ngumiti kahit may stress. That's not coincidence. That's the power of language. Ang mga salita mo ay parang vibration na ipinapadala sa isip mo. At kung anong vibe ang madalas mong binibitawan, yun din ang bumabalik sa'yo. Kapag nagbago ang salita mo, nagbabago rin ang kilos mo. Halimbawa, kung araw-araw mong sasabihin sa sarili mo, deserve kong maging masaya, mapapansin mong mas pipiliin mong gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kapag sinasabi mong may pag-asa pa, mas nagiging bukas ka sa mga bagong pagkakataon. Words shape action. Kaya mula ngayon, bantayan mo kung paano ka magsalita. Lalo na sa sarili mo. Treat your self-talk as a conversation with someone you love. Hindi mo naman sasabihan ng taong mahal mo ng ang bobo mo. Di ba? Kaya wag mo rin sabihin ganun sa sarili mo. Palitan mo ng mga salitang nagpapalakas, hindi nagpapababa. Sa umpisa, baka awkward o pilit. Pero tulad ng anumang habit, masasanay ka rin. At darating ang panahon na natural na sa'yo ang magsalita ng may positibong tono. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil yun na talaga ang laman ng isip mo. Tandaan mo, kung gusto mong magbago ang buhay mo, unahin mong baguhin ang mga salitang sinasabi mo. Dahil kung anong sinasabi mo, yun ang iniisip mo. At kung anong iniisip mo, yun din ang nagiging realidad mo. So choose your words wisely. Speak life, not defeat. Number 8, magpatawad. Madaling sabihin, pero aminin mo, sobrang hirap gawin. Sobrang hirap magpatawad. Di ba? Lalo na kapag malalim ang sugat at paulit-ulit mong naaalala kung paano ka sinaktan. Minsan, kahit ilang taon na ang lumipas, nandyan pa rin yung bigat. Parang bawat paghinga mo, may kasamang kirot. Pero eto ang totoo, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. Kapag hindi mo pinapatawad, para kang may bitbit na malaking bato araw-araw. Sa una, kaya mo pa. Pero habang tumatagal, napapansin mong bumabagal ka, napapagod ka, at nawawala yung sigla mo sa buhay. You start to lose peace, joy, even your trust in others. Dahil sa galit na matagal mo nang pinipigilan, pero hindi mo pa rin binitawan. Ang iba, iniisip nila, ayoko siyang patawarin kasi hindi naman siya nagsisisi. Pero alam mo, minsan hindi mo kailangan ng sorry para makalaya. Forgiveness doesn't mean you're saying what they did was okay. It means you're choosing peace over pain. Pinipili mong hindi mo na hayaang kontrolin ng nakaraan ang kasalukuyan mo. Kasi habang nagtatago ka sa resentment, yung taong nakasakit sa'yo, tuloy lang sa buhay. Samantalang ikaw, naiipit pa rin sa alaala ng sakit. Kapag natutunan mong magpatawad, mararamdaman mo yung kakaibang gaan. Yung parang may tinanggal na invisible weight sa puso mo. At sa una, oo, baka umiyak ka. Baka may halong galit pa. Pero habang paulit-ulit mong pinipili ang kapatawaran, unti-unti ring nawawala yung laso ng hinanakit. Hindi mo kailangang makipagbalikan o maging close ulit sa taong yun. Forgiving doesn't mean forgetting. It means remembering without the pain.
You look back one day and say, nasaktan ako noon, pero hindi na ako alipin ng sakit na yon. And that's growth. That's healing. That's freedom. Tandaan mo rin, kapag pinatawad mo ang iba, mas madali mo ring mapatawad ang sarili mo. Kasi minsan, hindi lang naman ibang tao ang kailangan mong patawarin. Minsan, ikaw din. Yung sarili mong pinagsisihan mong desisyon, yung pagkakamali mong hindi mo pa rin matanggap, kailangan mo ring patawarin yun. You deserve a chance to start again, to move forward without guilt. Kaya kung pagod ka na sa paulit-ulit na sakit, subukan mong sabihin sa sarili mo, hindi ko na ito hawakan. Pinapatawad ko, hindi dahil deserve niya, kundi dahil deserve kong maging payapa. At doon mo mararamdaman na ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na bagay na kaya mong gawin. Dahil hindi lahat kayang pumili ng kapayapaan sa gitna ng sakit. At sa oras na pinili mong magpatawad, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Hindi lang sa isip, kundi sa puso. Number 9, magkaroon ng layunin sa bawat araw. Simple lang pakinggan, pero ito ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maging mas positibo at may direksyon ang buhay mo. Kasi aminin natin, marami sa atin gumigising lang sa umaga dahil kailangan. Gigising, kakain, magtatrabaho, uuwi, matutulog, tapos bukas, ganun ulit. Parang autopilot mode. At kapag ganito araw-araw, mapapansin mo, nawawala yung spark sa buhay mo. Yung tipong, bakit ko ba ito ginagawa? May patutunguhan pa ba to? Kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng layunin. Hindi lang yung pangmatagalang life goals gaya ng gusto kong yumaman, gusto kong magtagumpay. Ang tinutukoy natin dito ay daily intention. Isang maliit pero makabuluhang dahilan kung bakit mo gustong maging maayos, mabait o masipag sa araw na to. Halimbawa, bago ka bumangon, sabihin mo sa sarili mo, ngayon, pipiliin kong maging kalmado kahit may stress. O kaya, ngayon, gagawin ko lahat ng trabaho ko nang may ngiti. Minsan pwedeng simple lang. Ngayon, ayokong magreklamo. Ang ganitong klaseng mindset ay parang compass. Ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon sa buong araw. Kapag may layunin ka, kahit gaano ka pa abalahin ng traffic o kahit gaano ka pa inisin ng ibang tao, may paalala kang babalik-balikan. Hindi ko hahayaan na sirain ng mga bagay na to ang araw ko. At alam mo ba ang maganda pa? Kapag nasasanay kang magkaroon ng daily purpose, nagiging automatic na rin sa'yo ang pagiging intentional sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka na basta-basta nag-aaksaya ng oras. Hindi ka na mabilis madala sa drama ng iba. You start living with awareness. And that's when life begins to feel lighter, deeper, and more meaningful. Isipin mo, kung bawat araw ay may isa kang malinaw na intensyon, kahit maliit lang, imagine kung ganun kalaki ang magiging epekto niyan sa mindset mo pagdating ng isang buwan o isang taon. Hindi mo man mapansin agad, pero unti-unti, nagiging mas mahinahon ka, mas mapagpasensya, at mas marunong kang pumili ng laban. Kasi ganito yan, when you live each day with purpose, you stop chasing happiness, and you start creating it. Ang tunay na positibong tao ay hindi yung laging masaya, kundi yung marunong magbigay kahulugan sa bawat araw. Kaya bukas, bago ka bumangon, huwag mo munang hanapin kung ano ang kulang. Tanungin mo muna ang sarili mo, anong layunin ko ngayon? At kapag malinaw na sa'yo yon, kahit anong mangyari sa araw mo, panalo ka pa rin. Number 10, umiwas sa comparison trap. Madalas nating marinig na, don't compare yourself to others. Pero aminin mo, ang hirap gawin yan, di ba? Kasi sa panahon ngayon, isang swipe lang sa phone, makikita mo na agad kung sino ang nagta-travel, sino ang may bagong kotse, sino ang may perfect relationship, at sino ang mukhang masaya. At ayun na, bigla mong mararamdaman, parang ako, stuck pa rin. Pero tandaan mo ito, ang nakikita mo online ay highlight reel lang, hindi buong pelikula ng buhay nila. Yung success post ng iba, hindi mo nakikita yung gabi-gabing pagod, stress, o moments ng pagdududa na dinaanan nila bago nila naabot yon. At higit sa lahat, iba ang timing mo sa timing nila. May mga taong maaga nakatuklas ng purpose nila. Meron ding huli, pero mas malalim ang natutunan. May mga tao na sa edad 25, stable na.
Pero may mga taong sa edad 40 pa lang nagsisimula. Pero sila ang talagang umaarangkada. Hindi dahil nauna sila, talo ka na. Hindi dahil huli ka, wala ka ng pag-asa. Ang buhay ay hindi karera, kundi biyahe. At bawat biyahe may sariling ruta at oras ng pagdating. Alam mo kung bakit masakit magkumpara? Kasi kadalasan, ikinukumpara mo ang chapter 2 mo sa chapter 20 ng iba. Hindi patas yun. Iba ang background mo, iba ang pinagdaanan mo, at iba rin ang misyon mo sa mundong to. Try mong isipin to. Habang tinitingnan mo ang success ng iba at iniisip mong bakit sila kaya nila, hindi mo napapansin na may ibang tao rin na tinitingnan ka at sinasabing sana ako rin kagaya niya. Hindi mo lang alam, ikaw na pala yung inspirasyon ng iba. Habang feeling mo, ikaw ang naiiwan. Ang sekreto, maging mapagpasalamat sa sarili mong progress. Huwag mong sukatin ang halaga mo base sa likes, followers o achievements ng iba. Mas mahalaga kung ano ang nagbabago sa loob mo. Yung nagiging mas matatag ka, mas kalmado, mas marunong magpasensya, mas marunong magmahal. Kasi minsan, ang totoong growth ay hindi nakikita sa labas, kundi sa tahimik na pagbabago ng ugali mo. Sa mga bagay na dati mong pinoproblema, pero ngayon, kaya mo nang bitawan. At kung minsan ay nararamdaman mong naiiwan ka, sabihin mo sa sarili mo, I'm not behind. I'm just on my own timeline. Dahil ang Diyos may kanya-kanyang schedule para sa atin. At kung di pa dumarating ang mga bagay na pinagdadasal mo, baka kasi tinuturuan ka muna niyang maging handa. So next time na makakita ka ng post ng ibang mas ahead, huwag mo hayaang kainin ka ng inggit. Instead, gawin mong inspirasyon. Sabihin mo sa sarili mo, kung kaya nila, kaya ko rin sa tamang panahon. At habang hinihintay mo yung panahon mo, gawin mo muna ang parte mo. Magtanim, magtrabaho, matuto, at maniwala. Kasi kapag dumating na yung oras mo, marirealize mo, hindi mo kailangang makipagkarera sa iba. Kailangan mo lang manatiling tapat sa direksyong binigay sa'yo.